magandang gabi po. Ako po si RP Lazaro. Magandang gabi po. Ito naman ang palikerong tapat, babayarong banal, Kristiyan Manyak, isang hindi umiindot o walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentaristang kupal, ang aktivistang soltero, ka Dennis Reyes. Ayun. At ito, marami nangyari from the last time, no? We had Joel Villanuevas. Everybody was talking about it na para tayong lahat naging abogado pag inusapan yung kay Joel Villanueva kasi may isa-isahin nga natin yung timeline. 2016 siya hinatulan, before 2016. Hinatulan siya ni November 20 November 15. 15. Sometime November 16 to 20. 2016. Okay. Nanalo na siyang senador nun. Recommended this dismissal. Okay. Kasi nga na police related. So natin pag-usapan niya. Basta PDAP. PDAP scandal. Okay. Apparently, he misused 10 million. 10 million lang. Hindi pa naman plunder. Ng PDAP. Okay. July 31, 2019, Samuel Martires came out with an order reversing, exonerating him, dismissing the case. Supposedly. Walang nakaalam. Hindi naman daw nila trabaho yun i-publish, sabi niya. Eto. Mamaya, dadating tayo dyan. Then, dumating si Boying Remulla. He was going to ask for the removal, biglang lumutang yung decision. Okay. Pag tinatanong si Martires, kasi ganito ang appeal, ang MR, motion for recon, meron ka lang 10 days. 10 days from the time na sinabihan ka na disqualified ka na o hinatulang ka, which he did not file 10 days later. No. Which nobody knows. Oh. Kasi sinasabi ni Morales, wala. Sinasabi ni Martires, it was timely filed. So, kailangan mahanap yung papel. And yun yung burden of proof na mahanap yung papel na yun? Hindi, it's up to Boying Remulla. Okay. Kasi siya na nakaupo Pero eto, One Luna Vlogs. Okay. Check yung rolyo. Anong rolyo? Rolyo is yung official records at announcement na kung ano-anong decision ng lumabas. Okay. Okay? Nakalagay doon. Parang it's parang attendance yun. May decision, ganitong date, ito yung kaso. Ganon. May decision ng July 29, 2019. May decision ng August 2, 2019. Bakit ganun? Magkasunod. Pero walang decision ng July 31. Anong araw ba yung July 30? Baka linggo yun. Hindi, July 31 yung date ng decision ni Joel Villanueva Wala sa rolyo. Ano ibig sabihin nun kung wala sa rolyo? Hindi pinablish talaga. Obligasyon ba nilang i-publish yun? Yes. Mali yung sinasabi ni Martires that the Supreme Court does not announce. It does. May libro May scrap. Supreme Court reports annotated. Nandun din sa Supreme Court online. Supreme Court decisions online. It is everything ng decision ng Supreme Court recorded. So ano ngayon ang point niyan? Kahit ng DOJ, lahat ng opinion ng Secretary of Justice may libro So pinoprotektahan si It is a public document. Which has not been made public. Okay. Is it valid or not? Ganito, ang rule of thumb is a dismissal is always final and it's always valid. So the original decision of Carpio Morales is supposedly, anong tawag nila doon? Executory? Yes.
Kasi lumagpas yung, well, ganito, hindi masabi kasi hindi mo alam kung talagang lumagpas yung 10 days nang walang MR. Motion for reconsideration. Oo. So, kailangan makuha lahat. Is that all in the possession of Boying Remulla? It should be in the possession of the Office of the Ombudsman. Okay. Assuming as Okay. such that some of these Record documents, yan assuming as such that some of these records cannot be found, like yung motion for reconsideration niya, wala. Then it has to be filed with the Supreme Court. Sino magpa-file sa Supreme Court? Si Joel Villanueva? Hindi, ako, ganito. Brasuhan yan. I-enforce ni Boying Remulla. Saying na hindi valid. Brasuhan nga. Sila Joel Villanueva ang magpa-file sa Supreme Court. Then it becomes a actual controversy. Hindi po pwede kasing humingi ka lang ng opinion ng Supreme Court eh. Ang Pa-file mo yun action sa ng kanila. Supreme Court has to be an actual controversy. So, Joel Villanueva needs to file with the Supreme Court. Kapag ka binraso nila, Boying. Actually, ganito yan. Ang talagang epekto dapat yan is, dapat hindi na siya nakatakbo as senator. Senator. Oo. Kasi 2016 Okay. yun eh. Actually, dapat, kung gusto nila Boying, iakit nila Supreme Court, mag-file sila ng kawaranto. Which way they did with Erwin Tulfo, which is another matter. Mamaya natin pag-usapan niya, no? But Which that they is al- one, Which they also did with Sereno. ako for me, one alternative, one course of action is mag-file sila ng kawaranto. On the on the argument that final and executory yung Kay Carpio Morales. or yung order ng ombudsman The first one. kay Calpio Morales. Ay, ito pa pala. Sorry, I forgot. Naglabas din pa ng Juan Luna Vlogs. They check yung yung case number nung 2016 case saka nung 2019. dismissal ng 2019. They were not referring to the same case. Oh! Ay, magulo So, yan. In effect, yung dismissal ni Calpio Morales still stands. It still stands. So, ibang kaso pala Okay. yun. Kasi yung dismissal ni Marquez refers to the COA disallowances. Not to the malversation of funds case. Na PDAP, iba yun. Na final and executory. Oo. Ay. So, niloloko nila tao. Yes! Question ka, Dennis. Pwede mo ba ipaliwanag in simple terms? Ano ba ibig sabihin ng co-warranto? Hindi ho namin naintindihan yun. Co-warranto is a Latin term that means by what authority. Okay. Okay, because you're asking a person, by what authority do you hold that office? Sasabihin nila halal ng bayad. Hindi ka qualified eh. Diba? Therefore, you have no authority. Yun ang ibig sabihin ng kawaranto. Sa umpisa pa lang, hindi ka qualified. Okay, then whether you're validly appointed or validly elected. Elected. Ang titignan, yun eh. By what authority? Or the action, by what authority is the action done? Baka naman it's in excess or lack of jurisdiction.
Okay. Yun pala ibig sabihin nun. Hindi po ibig sabihin ng porkit halal ka ng bayan, pwede na. Kasi hindi ka naman qualified. Para bang kahit na-promote kang director ng ospital, kung hindi ka naman doktor, hindi pwede yun. Make sense. Yes. Okay, parang ganon. Okay. Okay. And so, where does that leave us with, may kaso parang lumalabas na yung kasong kinakaharap ngayon ni Joel Villanueva, mas mabigat yan pyesa sa unang kaso niya eh. Di ba tama? Actually, more than that, ang dapat kasuhan si Martires. Wala, bata ni Duterte yan dati. Yun ang dapat nilang halungkatin. Oo, kalkalin dapat yan. Hindi gagawin ni Boying yan. Yun ang dapat nilang halungkatin. Saka pansinin mo, lahat ng sagot ni Martires is just, gaslighting people. He is. Considering na yung kinuwenta mo kanina, na ganun pala, iba pala ka, niloloko niya tao. Kakapal pa na mukha, sasama raw yung mga JIL sa November 30. Mga puki ng ina nyo. Judas is Lord. Wala. Mga Judas is Lord. Teka muna. Ano ba yung November 30? Anti-corruption rally. Ano yun? Anti-corruption part 2? Parang ganun? Oh, yun naman. Malaki. Sino na naman to? Kasi yung people sa September 21, yung mga taong bayan pa rin. Paano yung mga nanggulo doon sa may pera pa ba yung mga kontraktor para padala ng mga adik? Mabuti yun. Tangina para maubos yung pera nila. Ang gugulo na naman sila sa Menjola. Mambabasag na. May kumita naman sa kanila. Kumita naman yung mga kaibigan ko. Nasabog na manggugulo na naman sila, mambabasag na naman sa sogo, kawawa naman ang sogo. mga alanganin pa yung mga tao sa taas, binabasag dito rin makababa. Naabahalan nyo mga storbo kayo Gaya kumita naman yung mga drug dealer. Wag na wag ang yan ang wag na wag mong papasukin. Alin? Yung Yung sogo sa recto, Menjola. Talagang itinago. Sinadya. Alam mo, ito ang tanong ko, Ito mo nang tanong ko, ba't ang lakas ni Joel Villanueva sa nakaraang administrasyon? Well, di ba? Oh, kasi kasindikato Anong kasindikato? Yan yung mga grupo ng yung Bayanihan Actas 1. Teka, di ba batas yun na nagbibigay ng pera, ng ayuda? Yun na nasa isip ko Okay, remember, all of this happened dun sa pandemic. Oo. Okay. Pinalitan nila yung ombudsman, naging, ang nakawan was with impunity. Oo. Ang tao nakakulong, so walang makapagbabantay, bawal lumabas, tira sila ng tira. All of that, yan yung anong ginawa ng mga senador sa congressman. Inilabas nila yung Bayanihan Actas 1. What did that do? Ang pinakamabigat doon was the procurement laws of the Philippines were suspended. Or circumvented. Yan na sunod. Yeah, I remember that. Diba? Pagka sinuspend mo yung procurement laws, tinanggal mo yung checks and balances. Oo. Libreng nakaw. Oo. Free for all. Sino ba yung mga yun? Parmali. Hindi, alam natin kung sino yung mga kontraktor. Pero sino yung mga politiko? Sila Cayetano. Sila Joel Villanueva. Sila din yun Sila. Sila Cheese. Kaya nagtatakipan. Sila Saldico. Yes. Sindikato talaga. Kaya sila lahat nagtatakipan. Oo. Kaya
Kaya talagang mabigat yan. Bakit? Because everybody is involved. Mga namantikaan lahat. Oo. Teka, moving on dun sa topic natin kanina, no? You mentioned Quo Warranto. Na kaninang alas 2 ng hapon, nabasa ko sa dyaryo, may nag-file doon ng Quo Warranto kay Erwin Tulfo. Yeah, it's about time. Kasi going back to his history, di ba, nung pumasok si Bongbong, gagawin sana siyang DSWD secretary, na hindi siya na-confirm because of his citizenship. Lumabas yung Emmanuel something pa, Pecky daw. Di ba yun yung pinag-usapan pa natin dati na, Kasi diba, may nag-file na sa COMELEC. Oo. Ilang beses na nagpa-file sa COMELEC, and COMELEC did not act on it. I wonder why. So ngayon, inakyat nila sa Supreme Court. Kung citizenship issue yan, diniscuss na natin dati yan. Yes. Diba? Ang problema niya dyan was, when he migrated to the state, nag-TNT siya, even using an assumed identity. He took he took a new citizenship. Yeah, fraudulently at that. Kahit na fraudulently, he still took an oath as an American citizen. Okay. By that action, he has given up his Filipino citizenship. Okay. Pagbalik niya rito, ni-reacquire niya yung Filipino citizenship niya. Yes. Diba? Hindi ko alam kung give up niya American citizenship or dual citizen siya. Oo nga, wala malabo yun eh. Wala namang kalinawan sa issue na yun eh. Regardless of it, ito ang issue dyan. Ang requirement for congressman tsaka for senator is natural-born Filipino. Natural-born Filipino. Yung pinag-usapan natin dati. You took a few good minutes out of that to explain. Oh. Yes. So, when he became an American citizen and he reacquired Filipino citizenship, he lost the natural-born Filipino status. Kasi naturalized na siya. Which is why, in the Commission on Appointments, hindi siya nakalusot doon, kaya hindi siya naging DSWD Secretary. Actually, sa Commission on Appointments, hindi naman requirement na natural-born citizenship sa Cabinet Secretary. Pero kailangan citizen ka. Oo. Okay? So, baka ang problema niya is, he has not reacquired Filipino citizenship yet. That makes sense. Parang si Yasay. Oo, may American passport. Ang Secretary for the Affairs natin, American citizen. Paklase yun eh. Okay lang yun kung dual citizen eh. Kaso hindi. Hindi, He has not acquired Filipino citizenship. I think that's the issue. Oo. Hindi ka Filipino, period. Baka yun problema ng Erwin. That's why he resigned as DSWD. Kung gano'n, he had to kasi hindi siya nako-confirm. As senator. Baka nga. And as congressman. And that's what we were saying before no elections pa eh. Baka hindi siya qualified, ba't siya tumatakbo at bakit siya binoboto? Bakit siya pinapayagan ng COMELEC? Tumakbo. Sikat yun eh. Talagang boboto ng tao yun eh. Pero bakit siya pinapayagan ng COMELEC? Ito naman, experience ko lang, nung nasa DWIZ pa ako, nasa Radyo Pilipinas pa ako dati. Nasa Radyo Pilipinas 2 ako at that time. So before the elections, nung si Bongbong was as a failed candidate for vice president, in that administration, nakikita ko si President Bongbong ngayon, noon he was just Bongbong. Pumupunta siya sa radio show ni Erwin sa Radyo Pilipinas 1. Nag-guest siya doon. So, tinatanong ko yung mga tao sa booth. Sabi ko, uy, si Bongbong Marcos yun close pala sila. Sabi niya, oo, minsan nagpupunta yun dito kahit hindi mag-guest. Nagpupunta lang doon just to, siguro, to ask Erwin out. Apparently, they're very close friends.
binigyan niya ng posisyon sa gabinete, hindi nakalusot, hindi naman ata siya tinulungan. So, I think they made adjustments for him dun sa, sa ACT-CIS. Di ba, bigla siya naging first nominee? Para lang siya makabalik sa, kongreso? Actually, talagang sila ang nominee noon. Sila may-ari nun, di ba? Second nominee lang si Eric Yap. Bakit si Eric Yap pa nakaupo? Hindi, si Eric Yap lang ang sikat. Pero si Eric Yap ang second nominee. Sino talaga first? Si Jocelyn, yung asawa. Po. Hindi ba yung asawa? Kevin. Makes sense. Okay. Pero, nakabalik siya sa kongreso. Congressman siya at the time na tumakbo siya. Di, well and good, Hindi lang natin napapansin noon. Kasi, nakatuon lahat kay Eric Yap dahil best friend ni Pulong. Oo, yun ang pinag-uusapan ng mga tao noon eh. Oo. Kaya ngayon, mukhang si Eric Yap ngayon na naman. Ngayon, nagkakantahan na. Oo, mga mahilig magkaraoke yung tao sa hanggang ngayon, hindi kinakanta ng mga Diskaya, sila Eric Yap, sila Bongo. That's the reason kung bakit hindi sila tinatanggap sa witness protection. Yeah. Sabi na abogado nila, hindi na daw sila magko-cooperate with the ICI eh. Oo. Okay lang yun. Because, look, sa totoo lang, their testimony is not needed. Bakit naman? Paano mo huhulihin si Bongo? Because tanda mo, sa court case, ang testimony is one of the weakest evidences. Bakit? Kasi pwedeng ma-coerce, pwedeng bayaran, pwedeng Kasi ang strongest evidence is the document. Hindi nagbabago ng kanta yun eh. Hindi nagbabago ng tono yun. Speaks for itself. Oo. Tao kasi nagbabago eh. Tangina. Ano mo ba yung dokumento? Ito yan. Hindi na magbabago yan. Halukayin mo lang eh. Para si Gutesa nawawala. Ayan. That's your testimony. Naliligaw. Hindi na makita, sabi ni Lacson. Nakakatawa itong mga tao na to talaga. Oo. Tangina, malupit nun. Bakit siya hindi hinahanap nila Marcoleta? Baka binigyan nila pamasahe, malis ka, mawala ka muna. Hindi na yun. Hindi, kung totoong in danger si Gutesa at papatayin siya ng mga grupo ni BBM, daw, sabi niya. Bakit hindi na-alarma sila, si Marcoleta. Marcoleta. Ano nila yan? Manok nila yan. Nawawala, hindi sila naghahanap. Baka naman pinabarilan nila sa ulo yun. Well, hindi malayo mangyari. Tanga-tanga eh. Bigyan na script, diba? Iba pa sinabi. Anyways. May script ka na, tanga-tanga ka pa, patay na yan. Diba? Oo. Ano pa gagawin mo dyan, di ba? Ano pang gagawin mo dyan? Puta, sasabit pa tayo dyan. Oo. Baka mamaya, magbago pa isip niya. Nahirap yan. Diba? Konti intimidation lang, baka bibigay yan. Gawin mo ng pataba sa mangga yan. Tama-tama, Disyembre, anihan. Pataba sa pinya, di ba? Yung mga ganun. Wala na yan. O kaya, pakain mo sa alimango. Daming aligi nun. Wala na yan. Palagay ko. Ako, sa akin lang yan, ha. Baka nga ganun na. Deads na. Wala, di makita eh. Hindi na yan lulitaw kahit anong mangyari. Hindi na nang papalitaw yan. It has become a liability eh. Yun ang hirap sa ganyan eh. Yan ang hirap They treat human ano yan eh? Para sa kanila, baliwala ang buhay ng tao. Sanay na pumatay eh. What's another body to dispose, di ba? Meron na silang may sistema na sila. 35,000 na pinatay nila. Ano ba naman yung magdagdag ka ng isa? 30,000 na. 35,000 na pinatay.
Ano ba Sa naman tingin- magdagdag ka ng isa? Sa tingin mo si Garma, 'di ba, magbibigay ng testimonya. Sa tingin mo ituturo niya si Bongo? Oo. Oo. Nagbigay na siya ng testimonya, nag-record Nagbigay na na siya siya ng nagbigay na siya ng sa advance copy Malaysia. ng technology. Oo. Oo eh. Kaya ang tapang ni Trillanes na ano na yan si Bongo tsaka si susunod na yan. Parang malapit na, no? Interesting. So ano sa tingin na mangyayari dito kay unang-una to recap, no? In your opinion, anong mangyayari kay Joel Villanueva? Fearless forecast. Wala Wala ng career yan. Wala ng career. Wala na. Ang mga I hope tamaan lahat ng Villanueva. Pati yung tatay. Tatay, yung kapatid, lahat. Ha? Pati kapatid? Damay-damal. Pati kapatid pala, congressman? Ang dami nilang nakaupo, Oh. Sa Bulacan. Oh. Ang dami. Mga tiga Pandi ba? Bukawi? Parang ganun yata. Bukawi. Babalik makita na ng tao. Babalik ang mga belya sa Bukawi niyan. Oh, dapat i-wipe out yung mga yan. What do you Dapat think? yan, pati yung JIL, burahin na yan sa mundo. Mahirap-hirap ka, religion yan eh. Maraming panatiko yan eh. Putang ina, hindi naman po pwede hindi ipagbawal ang religion. Tawagin mong kulto. Kaya nga, Saka pagka pinagdadampot mo yung mga hepe niyan, o sa bagay, yung KOJC nang hina eh. Wala na yung leader eh. Wala na yung head of the snake eh. Pagdadamputin mo yung pamilyang yan, Hmm. i-freeze mo lahat ng accounts nila. Assets. Assets. Oo nga, no? Freeze their assets. Dun lang, tapos na sila eh. Bagay, dami ng pera katoliko. Araw-araw na collection, malaki. Sa totoo lang. And what do you think will happen to Tulpo, Erwin? Kasi may president na eh, hindi na siya nakaupo the last time eh, as the SWD secretary. Don't you think they can use the same... But do you think they can also use the same dirt that they found on him the because he first time? resigned. It was never resolved. Okay. Hopefully, if there is justice in the world, matanggal siya. Matanggal si Joel. Matanggal si Cheese. Matanggal si Jinggoy. Jinggoy, bukang malapit Matanggal kay... si Alan. Si Alan, no? Oh, yung Golden Caldero. Oo. Hindi pa Diba? resolved yun. Saka si Mark. Saka yung kapatid niya. Yung kapatid, wala pang ginagawa. Matanggal. Si Mark, yan. Maraming si Mark, tahimik lang eh. Marami din kalokohan yan, DPWH Secretary. Tapos sa panahon niya nangyari lahat yan, imposible hindi siya namamantikahan doon. Meron yan. Kicking something upstairs to him. Di Tanggal pwedeng si wala. Bongo. Tanggal si Bato. Tira sa Senado Ano ba? natin. 4 na Yun tao. yung kung merong Isa. masinsil. Ang At problema least- mo dyan, kung bakit tatagal, sa dami. Sa dami. Nasa Sa hundreds dami daw eh. involved, sa dami ng ninakaw, sa dami ng papeles. I can only surmise siguro kwarto-kwarto ang mga dokumento niyan sa dami. Doon mauubos ang oras ng Bugado. DOJ dyan, Yo. tsaka ng ombudsman. Sa dami, sa scale. Tapos by the time that you get to everybody, tapos na yung termino nila. Ayan, Ang tao sa gobyerno natin, kahit mataas na sweldo, pagka inilagay mo sa private setting, underpaid pa rin. Ay, oo, malayo. Alam mo ba yung HR lang namin, sweldo ng isang cabinet secretary, HR lang, manager ng HR namin yun, na nagkaalaman na sweldo. Putang ina, sabi ko, sa totoo lang, malaki pa sweldo ko sa district engineer ng DPWH, ang layo eh. Ganon kaliit ang sweldo sa gobyerno. Magtataka ka. The only reason you want to be there is, siguro, kung kurakot ka. Hindi naman lahat,
May ibang mga pulis naman, actually may mga pulis, may mga general, may mga militar na hindi naman ganyan. Pero syempre, pag nandun ka sa pwesto na aalukin ka ng pera, ang hirap din tumalito, no? Yun lang ang simpleng yung simpleng arbiter sa NLRC. May kapitbahay kami sa Bulacan. Total, lumaki yung bahay. Apat ang SUV. Hanggang matanda na siya, arbiter pa din. Ayaw niya umalis doon. Sabi ko, wala ka naman pupuntahan eh. Wala pa pupuntahan? Hindi ba yan napapromote? Para umakit ka, ibig sabihin commissioner ka na ng NLRC. Ganun na lang ba yun? Kaya pala ngayon, 40 years na siya doon. Pero ang ganda ng bahay, daming sasakyan. Presidential appointee ka na pagka commissioner ka ng NLRC. Tsaka nandun lang siya. Ano lang yan. Dito yan, LR sa Manila yan, di ba? Pag ganyan-ganyan lang ang buhay niya, pero ang mga bakasyon niyan, baklase, ang mga kotse, talaga naman, wala silang Japanese car, puro mga imported na SUV na malalaking itim. I kid you not. Kaedad ko lang yun eh. Ang yaman. Sarap po. Sabi ko, okay ka na ba sa NLRC? Classmate? Sabi ko, hindi, okay na ako dito. Simpleng tao. Simpleng tao po. Ang kwarto ng bahay, 8. Plus, separate house for the katulong. Pailing ka na lang. Pagka may nag-areglo sa NLRC, ibig sa Arbitel ka, may nag-areglo sa isa lang yan. Malalaking kumpanya yan. Abusado sa empleyado. Sa empleyado. So, ibig sabihin, mas maraming pera yan. Ano bibigay sa'yo ng empleyado? Kumukuha nga sila tamang sahod eh. Di mabibigay sa'yo yung kumpanya, di malaki siguro yan. Ilan ba kaso ng, curious lang ako, ilan ba kaso ng mga arbiter sa isang araw? Madami. Di kung may 1 milyon naman kaya siguro hindi lang, Depende. Depende sa kaso. Kung kaso mo, mga malalaking call center, tangina, malakihan yan. Kasi kaysa maglabas ka ng pera para bayaran lahat yun, di konti na lang, bigyan mo na kay arbiter, tapos ang usapan. Kasi ang mangyayari siya, pagka binayaran mo yan, president yan. Lahat na magrereklamo, babayaran mo. Kasi puta, talo ka ni. So, patayin mo na simula. Kahit 1, 2 lang yan ng LRC, tapusin mo na yan. They already hire a bunch of lawyers, yung mga apelyidong de Campanilla kung tawagin. On top of that, nagbabayad pa pala sila sa arbiter. Ala ko, kaya na ng abogado nila yun eh. Hindi, meron talagang may sabit. May sabit talaga. Talagang mali sila, in other words. Oo. Ay, Pilipinas, kailan katitino. Pero maganda palang trabaho. Di ba abogado lang yun? Law degree lang ang kailangan mo dun, di ba? Kaya lang, gandun ka na lang. Pero talaga naman, sabi ko sa'yo, kapitbahay ko na yun. Bukal lang tatay nun dati, ayaw doon niya sa... At tagal, hindi siya umaalis hanggang ngayon, arbiter pa din. Sabi ko, okay. Mayaman pa siya sa mga kaklase niya eh. San Beda Lawyer siya graduate eh. Mayaman pa siya sa mga classmate niya na iba. Talagang talagang mga may hirap pasukin. Mahirap ba makapasok sa LRC? Oo. As arbiter? Oo. Mahirap pala makapasok. Kasi lahat yan ang gusto. Yan ang mga mahirap pasukin. Customs, NLRC. Kuday. Di ba wala pa pera sa DOJ? Depende. Ano lang naman makukum? Ang kumikita na naman sa DOJ, kung hindi yung ombudsman, yung secretary. Wala namang kita sa DOJ yata, barya-barya yan eh. Di ba? Hindi akala mo. NBI, DOJ yan. NBI? Mayroon ba maglalagay sa NBI? Laki nun na, takot mo lang maglagay sa ganun. Ang Bureau of Immigration, DOJ yan. Oo. Okay. Okay, oo nga pala, no? Kinukuha ng BI yung na yung visa, that's another story for another day. I remember that story. DOJ pala lahat yan. Di ba, dyan nabibigay yung mga i-check. Anong pera dun? Bucor.
Sorry anong pera doon? Ano to? Yung good conduct pass. Speaking of which, nalala mo si Hindi yung Sanchez? babawasan ng sentensya mo? Yung Ay, pangon. Okay. Teka muna, nalala mo si Sanchez? Nalala mo yun? Oh, O, di ba si Sanchez, dapat na good, ano ba yung conduct sa panahon ni, sino to? Si Paildon. Panahon ni Paildon yun, di ba? O, Yeah. bakit hindi naman nakalaya? hindi kasi sumingaw. Tsaka puta, mabigat ang kalaban nun. Mabigat ang kaso nyo talaga eh. Mabigat ang kalaban. Sino kalaban? Upsilon. Hindi ko sabihin yung frat, yung mga Brad. Nagtulong-tulong pala yun, kaya pala na-convict si Sanchez. Yun. Sige. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si RP Lazaro. Ito na naman, nagpapaalam ang solterong tibak ka Dennis Reyes. Babalos. Thank you.